Genesis 32 verses 9 to 12. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangaba akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa umagang ito. Nagpapasalamat, Ama, sa pagkakataon na kami ay nagtipon muli upang, O Diyos, gunitain ang iyong kabutihan. At higit sa lahat, Ama, ikaw ay mapapurihan sa iyong katapatan, kalinga, at biyaya na tinatanggap namin araw-araw. Dinadalangin namin ang lahat ng detalye ng aming gagawin ngayon, O Diyos, ay magbigay ng papuri sa iyong banal na ngalan. At Lord, ito, O Diyos, ay magbigay ng kagalakan sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. Mapagpalang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa na pagsambahay, isang virtual worship na ginaganap natin linggo-linggo sa mga kapatiran sa First Peacemakers Church of Cainta. God bless you all. Sa mga churches na bumubuo ng Missionary Outreach of the Philippines, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat pa ng mga sumusubaybay sa gawaing ito, grace and peace be to you all. Ito po yung ikasyam na buwan o malapit na sa ikasampung buwan na ating tinatamasa ang COVID-19 na pandemic. Pero alam nyo, kahit na po ganun, alam natin na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. At alam ko, patuloy na pinapamalas siya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kaya ngayon tayo po magtuon ng lahat ng ating mga isipan o ituon natin ang ating mga isipan sa Panginoon sa umagang ito at pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay ang Secretary ng Missionary Outreach of the Philippines. Ito po yung umbrella organization ng lahat ng Peacemakers Churches dito sa Pilipinas. Kasama na yung nag-iisa nating iglesia sa Norway. Siya po ang pastor ng Tanay Rizal. Tanay Rizal, At alam ko, yung mga marami sa inyo ay nakadalo na rin sa kanyang iglesia. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na pinaunlakan niya ang ating imbitasyon na maging speaker natin ngayong umaga. Ang title po ng message niya ngayon ay Turn Your Worries into Prayer. Turn your worries into prayer. Hindi ko na po katatagalin ito kasi nagbigay po siya ng exposition dito. And so without further ado, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating speaker ngayong umaga, Pastor Terry Sanchez. Isang mapagpalang araw po sa ating mga kapatid sa First Peacemaker Church of Cainta. Sa pangunguna po ng ating pinakamamahal na Bishop Alessandro Rospe. Salamat po sa pagkakataon
na magamit ng Panginoon sa pangangaral po ng mabuting balita sa inyong lahat. Sa ating po mga kapatid sa FSCC, purihin ang buhay na Diyos. Kung kayo po ay merong banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Genesis 32, 9 to 12. Genesis chapter 32, 9 to 12. So, basahin ko po sa Tagalog, nasalin, ano po. At nananagin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan niyo po ako. Sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng gandang loob niyo sa akin. Nang tumuwid po ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat ang aking kasama, iligtas niyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po ako sa pagkikita namin patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangangamba po kayong hindi niyo ako pababayaan. Sinabi ninyo, pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin. Patuloy po kaming dumadalangin, Ama, na samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala. Pagpalaan mong lubos sa iyong mga salita na maahayag ngayong umaga. Marami pong salamat. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, mula po sa teksto, sa Genesis chapter 32, 9 to 12, at I want to deal with the subject, turn our worries into prayer. So, ano man po yung ating pag-aalala sa buhay na ito ay mapunta sa pananalangin. Lahat po ng tao ay may karanasan sa pag-aalala. Marami po tayong alalahanin sa ating pong mga buhay, sa ating trabaho, sa schools, sa pang-araw-araw nating buhay. So, ibig sabihin po, ang tao po ay nakakaranas ng mga pag-aalala. But ang salita po ng Diyos ay nagsasabi, turn our worries into prayer. Lalo na po sa punong ito, yung mga nagtatrabaho, lalo na po kapag yung workplace mo ay of course, since nandun po tayo sa pandemic, mataas ang bilang ng mga infected na virus sa lugar po na ating pong trabaho, wala po tayong magawa. Nandun po palagi ang ating pong pag-aalala. Sapagkat nais po natin matustusan pangangailangan po ng ating pamilya. Ang hirap pa, kapag wala po tayong sariling sasakyan, hirap po yung biyahe. Nag-aalala ka, saan kaya ako makakasakay, at nag-aalala rin po tayo dahil napakataas po na pamasahe. At bilang mga mananampalataya, mga kapatid, tunay po na buhay na po natin yung pananalangin. Lifestyle na po natin yung pananalangin. At ang pananalangin po ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa atin, lalo na po sa ating personal devotions. Sa ating po mga quiet time, maging sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, maging sa pagdako po natin sa meditations of the Word of God. At so kapag po tayo ay nakakaramdam ng mga pag-aalala sa ating pong buhay,
ay kaya pong alisin ng ating pananalangin sa Panginoong Jesucristo. So tandaan po natin, kapag po tayo nakakaramdam ng mga pag-aalala o yung mga alalahanin, anuman yung ating pong pag-aalala, tumigil muna po tayo. Make a pause, then pray. Meron lamang po akong dalawang layunin kung bakit po nais ibahagi o ipangaral na mensaheng ito ngayong umaga. Una, tayo po ay makakarinig ng mensaheng ito, ma-divert po yung ating pag-aalala sa pananalangin. Ibig sabihin, tayo po ay makakatanggap ng biblical advice na kapag po tayo ay nakakaramdam ng pag-aalala, panandalian po tayong tumigil at tayo po ay dumako sa pagdulog sa Panginoon o sa pananalangin. Pangalawa, hamunin ng bawat isang mananampalataya na anuman ang magiging dahilan ng ating pong mga pag-aalala. Ito po ay patuloy na natin ipagkatiwala sa Diyos. Kalakip ang ating pananampalataya na tayo po ay itatawid ng ating buhay ng Diyos sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Ang Genesis po ay aklat na kung saan ito po ay mula sa salitang Griego na ang kahulugan ay pasimula. Sapagkat isinalaysay sa aklat na ito ang paglikha sa sandaigdigan at ang pinagmulan ng sangkatauhan, ng kasalanan at ang paghihirap sa sanlibutan at ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa sangkatauhan. Natala din po dito sa aklat na ito yung mga yung mga patriarka, mga lingkod ng Diyos, na naglingkod talaga pong atin po kapupulutan ng aral. Maging ang buhay po ni Abraham, Isaac at marami pa pong iba. Pagamat nagsasalaysay tungkol sa mga tao aklat na ito, pangunahin din po sa aklat po ng Genesis, tungkol po sa ginawa ng Diyos. Nagpasimula ito sa pagpapahayag na ang Diyos ang lumikha sa sandaigdigan at nagwawakas sa pangako patuloy na ipinapakita ng Diyos na ang kanyang malasakit sa kanyang bayang hinirang. Ang Diyos ang pangunahing tauhan sa aklat na ito. Siya ang humahatol at nagpaparusa sa mga gumagawa ng kasalanan, nangunguna at tumutulong sa kanyang bayan at nagsasaayos ng kanilang kasaysayan. Sinulat ang aklat na ito upang itala at ipaliwanag ang kasaysayan ng pananampalataya ng isang bansa upang panatiling buhay ang pananampalataya ito. So kung titignan po natin yung ating context, kasama po sa grupo ng mga patriarka, dito ay binabanggit walang iba kundi si Jacob. So si Jacob po ay anak ni Isaac at ni Rebecca. Nung si Rebecca po ay hindi magkaanak for a long period of time, ang sabi po ng salita ng Diyos, Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife because she was unable to help children. So si Isaac po noon ay 40 years old. At tumugon po ang Panginoon sa panalangin ni Isaac. At matindi po ang pagtugon ng Diyos sapagkat dalawa kaagad o kambal ang pinagbubuntis ni Rebecca. At nakita po natin sa sinasabi po ng salita ng Diyos, talagang nasa tiyan pa lamang ni Rebecca, nag-aaway na, nagsusuntukan na at nagsasapakan na. Kaya naman yung kanilang inang si Rebecca ay nakaramdam po ng paghihinagpis. Ikaw ba naman na makaramdam na yung kambal mo ay alam mo nag-uumbagan sa loob ng tiyan ni Rebecca? Very stressful po yan. Yung pagpuputis po ni Rebecca, sabi po ng Biblia, ay nagtutulakan yung dalawa. Kaya nasabi ng ina, nasabi ni Rebecca, kung ngayon pa lang ganito ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Ibig sabihin, ngayon pa lang gusto nang mamatay ni Rebecca. Okay? So, sila po ay iluwal na. Ang una pong lumabas, biologically speaking, si Esau.
Mamula-mula po ang kutis, sabi po ng Biblia, at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya Iso ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawang sabi ng Biblia, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kambal, ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang tinawag sa kanya. So sa kanila po paglaki, si Iso ang paboritong anak ni Isaac. Bakit po? Sapagkat si Iso po ay lumaki bilang isang hunter o mangangaso, ano po? At nakasanayan na po na dalhan na pinakamainam na parte ng hayop na kanyang nahuli sa parang ang kanyang amang si Isaac. Pero ito naman kapatid niya si Jacob, lagi na lang, sabi po ng Biblia, lagi nasa bahay. So, taong bahay. O kumbaga sa panahon po natin ay naka-quarantine po siya. Ibig sabihin ay taong bahay po siya. At tama po ba kung tayo po ay kung kayo ay taong bahay, paborito kayo ng inyong nanay, ano po? Kaya po yung mga anak na laging kasama ng ina, hindi lang makita ng ilang oras ang kanilang anak, ay hindi na po yan mapakali. Ganun na ganun po si Rebecca, mga kapatid. Lagi siya, anak, dito ka lang sa tabi ko. Kaya po sa pangyayaring iyon, nagkaroon po ng favoritism sa pagitan ni Iso at ni Jacob. Dumating po ang panahon na itong si Jacob po ay mahilig magluto. Nagkataon po na nagluluto ng sinigang na sardinas na may patani. Ano po? Siya naman pagdating ni Iso, na gutom galing sa pangangaso. Sabi ni Iso, bigyan mo naman ako ng sinigang na sardinas na may patani. Kaya ako po nilagyan ng sardinas para mapula kasi sabi po ng Biblia, yung mapula, no? Mapula. So mapulang sabaw, no? So, ang sabi po, sumagot po siya ako, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. But treat me your right as your firstborn son. Kaya po, he sells his birthright. So, dahil po sa gutom, ipinagpalit po ni Iso yung kanyang birthright, ano po? Karapatan bilang panganay sa isang sinigang na sardinas na may patani. During the Old Testament times, napakahalaga po yung pagkapanganay. A birthright was a special honor to the firstborn son. It included a double portion of family inheritance, along with the honor of one day becoming the family's leader. Ikaw ang paglilingkuran, yung pabor nasa iyo bilang panganay, material blessing, leadership position, and most of all, spiritual blessing that would have come, that will have come his way. At this was the first time that Esau being cheated by his brother Jacob. Nadaya si Jacob dahil sa pangyayaring iyon. Noong matanda na yung kanilang amang si Isaac, dahil si Esau po ang panganay na anak ni Isaac, at dapat sa kanya yung blessing, ay hindi po ito nangyari. At natanggap po ni Jacob ang blessing ng kanyang amang sa kanyang amang si Isaac. Nadaya na naman itong si Jacob, kasagpot ang kanyang inang si Rebecca dahil paborito. Kung sino po yung paborito mo, okay, lalo po sa pagdating sa ating mga anak, maski mali yung ginagawa ng ating paboritong anak, ano po, madalas ay pinagtatakpan po natin, no? Dahil paborito po natin siya. Just like what happened during the time of Rebecca and Jacob. So nagkaroon po ng conspiracy. Ibig sabihin, nagkaroon po ng sagwatan para makamit po ni Jacob yung blessing ng kanyang amang
si Isaac. So ayon po sa kasaysayan, si Jacob po ay nakatanggap ng blessing na dapat po ay kay Esau. Okay? So, narinig po ni Esau ang sabi ng kanyang amang si Isaac. Kung titignan po niyo Genesis 27 verse 35. Ang sabi doon, nanilang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Ang sabi ni Esau, 2 beses niya akong dinaya ama ko. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay, at ngayon inagaw niya pati ang basbas o blessing na ukol para sa akin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, if you're reading your Bible, galit na galit po si Esau. At isinumpa po niya na papatayin niya si Jacob. Kaya po, sa lahat po ng nakakarinig ng pangangaral na ito, ano po ang inyong naramdaman kung ikaw ay nadaya ng taong malapit sa iyo? What if kung ang nanakit ng damdamin mo ay immediate family mo, close sa iyo, or kapatid mo mismo, o kaibigan mo, o close friend mo, best friend mo, nadaya ka niya, ano ngayon ang mararamdaman mo? Dumating ang panahon, makalipas po yung 20 taon, parehas po silang pinagpala ng Panginoon. Pero ang mas lalo po pinagpala yung nakababatang kapatid na si Jacob, despite of the fact na dinaya po niya ang kanyang kapatid na si Esau. Kasi pinirapisay po yan. Yung maglilingkod sa nakababatang kapatid ay yung nakakatandang kapatid. At mas lalo pagpapala ng sabi ng Biblia, yung nakababatang kapatid na si Jacob. Pinagpala pa rin si Esau, pero mas pinagpala si Jacob. At dumating po ang panahon na talagang mag-meet up na po sila. Dumating po ang panahon na mag-meet up na po ang magkapatid na ito, ang kambal na ito. Makalipas ang 20 taon ng paghihintay. Take note, bago po sila maghiwalay noon, nakarinig po itong si Rebecca. Ano po? Narinig po itong, narinig po ng ina ni Jacob, ito, si Rebecca, at maging si Jacob, ano po? Mismo, na papatayin siya ni Esau pag nakita sila. So meron pong banta. Now, ano ang mararamdaman mo kapag yung taong ginawan mo ng anumang masama ay nag-iwan sa iyo ng malaking banta sa buhay mo? Pagkatapos may pagkakataon pa na muli kayong magkikita. For a long period of time, after 20 years, na hindi kayo nakita. Tapos ngayon magkikita na kayo. Ang tanong ay nananatili, ano ngayon ang mararamdaman mo? Tingnan po natin kasi kung merong na-stress dito sa passage na ito, kung meron man pong na-stress dito, kung meron man po nagkaroon ng matinding takot, kung meron man po nagkaroon ng matinding pangamba, kung meron man po nagkaroon ng matinding pag-aalala sa kanyang buhay, walang iba kundi si Jacob. Alam niyo po kung bakit si Jacob? Sapagkat siya po yung nandaya. Siya po yung naka-open. Siya po yung nakasakit ng damdamin. Siya po yung nangagaw. Siya po yung gumawa ng masama. Hindi sa ibang tao, kundi mismo sa kanyang kapatid. So tandaan po niyo ito. Hindi porket magkapatid sa laman ay hindi nagkakasamaan ng loob. Hindi porket miyembro ng immediate family. Hindi porket miyembro ng sambayan, hindi na po nagkakaroon ng sakitan ng damdamin. Sa Biblia po, magkaambal pa, magkapatid, nag-aagawan ng karapatan, nadaya yung isa, nasaktan yung damdamin ng isa, naturingang magkapatid, naturingang kambal, pero naging magkaaway. So sa nakakarinig po ng tinig na ito, kung meron kang kapatid, miyembro ng pamilya, na hanggang ngayon ay hindi mo pa kinakausap, na hanggang ngayon na ayaw mong makita, dahil sa iyo na nakita ang damdamin mo, sa iyong gumawa ng ikasasakit ng iyong kalooban, sa iyong gumawa ng ikasasama ng iyong kalooban, na umango ng anumang precious possessions, na dapat ay sa iyo, kung ito man ay lupa, kung ito man ay bahay, ari-arian, pamana, etc., etc., o maging attention man, ikaw yung paborito,
Yung pagmamahal man yan, inagaw mo yung aking iniibig, o yung nang-agaw ka, ay marami ito po ay nagdulot ng sama ng loob hanggang ngayon. Tingnan po ninyong mainam. Si Jacob po ang naka-open. Si Jacob po ang nakasakit ng damdamin. Si Jacob po ang takot na takot. At sa pagkikita po nilang ito, sa personal meet-up po nila ng magkapatid, ang sabi ng Biblia, meron pong ginawa si Jacob para maalis yung pinangangambahan niya. Meron pong ginawa si Jacob para po doon sa kinatatakutan niya na ma-handle niya ng maayos. Meron po siyang ginawang anumang dahilan ng kanyang pag-aalala. Tandaan po natin ito, lahat ng kinatatakutan po natin, lahat ng iniisip natin negatibo, sa lahat ng alalahanin natin, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng ating mga iniisip, sa lahat ng ating pag-aalala, sa lahat ng ating kabalisahan, meron pong biblical solutions. At meron pong godly solutions na binibigay po ang Panginoon sa mga tao na nagtatapat at laging may kauhawan sa Kanya. Matatagpuan mo ang godly solutions. 11 biblical solutions the moment you spend time in prayer. The moment you spend time in worshiping the Lord. The moment you spend time reading and meditating the Word of God, which is the Bible. Pero kung tayo po ay walang panahon sa Diyos, paano po siya magpuprovide ng solusyon? Sa anumang problema, sa anumang kabalisahan, sa anumang pagkalala, meron po tayo. For the first time, marami pong ginawa si Jacob para kay Esau, para lang po mabigyan ng introduction o mabigyan ng pagnanais niyang hindi po siya patayin ng kanyang kapatid na si Esau. At isa po sa strategy niya ay, sabi po ng Genesis chapter 32 verse 3, at ang mag-iso hanggang verse 5, no? So, ang sabi po doon, nagpadala siya ng mga sugo o mensahero. Bago niya kausapin si Esau o kumbaga parang pupulsuhan, ano? Kung ano pa ba ang nararamdaman ni Esau ang mga oras na yon. Ang pangalawa, yung sa verse 5, 32 verse 5, nagpadala ng maraming regalo sa kanyang kapatid para matanggal yung galit sa kanya. So, kumbaga, talagang nagregalo siya. Makikita niyo po doon na maraming mga baka o asno, tupa, ano po, ang niregalo po ni Jacob. Kayo pong may sama ng loob sa inyong mga kapatid o maging sa inyo pong immediate family. Ang pinaka-the best na paraan para magkasundo kayo, kailangan magpadala ka muna ng mamamagitang tao para malaman mo kung gaano pa ba sa'yo o kaya para mapatid mo ang iyong tunay na nararamdaman sa ipagkakasundo. Ano po? Pangalawa, regaluhan mo. So, katulad ni Jacob, nagpadala po siya ng maraming regalo. Hayop, no? So, regaluhan mo. Kung ikaw hindi pala regalo, pero dahil sa pagkakasundo, ano po? Regaluhan mo. Regaluhan mo. Kung titignan po niyo, mga kapatid, yung mga preceding verses, ito po yung strategies na ginawa po ni Jacob para matanggal yung kanyang takot. May bisan man lang yung kanyang pag-aalala sa pagdating po ng personal meet-up nila ng kanyang kapatid na si Esau. At pagkatapos noon, Jacob prepares to meet his brother Esau. So kaya po, nagprepare po siya. Naganda na po si Jacob doon sa meet-up nila after 20 years. Ito po yung kumuha sa akin ng pansin. Dito po ako nagkaroon ng matinding kagalakan. Ako po ay lalong na-bless sa salita po ng Panginoon. Kasi po kung meron po napakagandang ginawa si Jacob, para ma-overcome niya
para mapagtagumpayan niya yung takot na kanya pong nararamdaman. Mapagtagumpayan niya yung pag-aalala na meron po siya. Dahil po doon sa personal meet-up nila ng kanyang kapatid ni Jesus, walang iba kung hindi yung pananalangin sa Diyos. In fact, kung titignan nyo after po ng ating text, at kung babasahin po nyo mga sumusunod na talata, matagal nang hinihintay niya ang pagkakataong yon. Hanggang sa dumating na po si Jacob ay nakapag-wrestling na sa Panginoon. Ano po, talaga hindi niya binitawan. Hindi niya binitawan hanggat hindi niya natatanggap ang blessing. Bakit po? Sapagkat ganun kahalaga kay Jacob yung paglaanan ng tao sa pananalangin sa Diyos. Kasi po maliwanag kay Jacob na kapag tinanggap mo ang blessing ng Panginoon, yung pabor ng Diyos ay kanyang mararanasan. And the favor of God was with him. Alam po ni Jacob, sa panalangin ay mariresolba o maayos sa kanyang pinag-aalala. Mula po sa pag-aalala, ay maaari po itong mapunta sa pananalangin. Okay? Maaari po itong mapunta sa panukala na kanyang inihiling sa Panginoon. Ang tanong po sa umagang ito, paano natin magagawa na yung ating pinag-aalala sa buhay na ito ay mapunta sa pananalangin? Alam niyo po yung pananalangin, yun ho yung gawain ng mga mananampalataya. Amen po ba? Lifestyle po ito. Buhay po natin ang manalangin sa Diyos. Pero kahit na po gawa nito ng maraming mananampalataya, napakarami pa pong distractions sa buhay po ng bawat isa. Para hindi po tayo makadako, hindi po tayo makapanalangin. Marami pong pinagkakabalaan ng tao, kaya hindi po nakakapanalangin. Sobrang pagod po ng tao, kaya hindi nakapaglalaan ng oras sa pagdulog sa Diyos. Hindi makapaglaan ng oras sa pananalangin. Hindi mo magawang maglaan ng panahon sa pananalangin sa Diyos. Ano po ang ginawa ni Jacob? Para yung matinding takot, yung matinding pag-aalala, yung stress at anxiety na meron siya ay mawala. At ito po ay ma-divert into prayers. Ang sabi po ng verse 9, Then Jacob prayed. Kailan po siya nanalangin? After nakagawa po siya ng series of strategies. Pagpunta po sa kanyang kapatid na si Esau. Natuto po siyang manalangin. Verse 9, Then Jacob prayed, O God of my grandfather Abraham, and God of my father Isaac. Ano po ang panalangin ni Jacob? Ano po masasabi natin sa verse 9? Sa kanya po pagkatakot at pag-aalala, siya po ay nanalangin. At tayo pong nakapakinig ng mensaheng ito, pwede pa lang mangyari na kahit gaano karami yung ating pong pinag-aalala, kahit po gaano karami yung ating pong dahilan ng ating kinatatakutan na nagdudulot ng anxiety sa buhay ng tao, sa buhay ng bawat isa, pwede po natin dalhin ito sa pananalangin. Mahalaga po kasi kapag may anxiety na bumabalot sa isang tao, pag sinabing anxiety, nag-aalala ka, kinatatakutan mo ang isang bagay, ina-anticipate mo ang isang pangyayari sa buhay mo na hindi pa naman nangyayari. Kaya ang resulta ng anxiety sa buhay mo, marami pong taong nakakaranas ng ganyan. Hindi po nangyayari sa utak mo, sa isipan mo, nangyari na. Yan po yung sinasabing anxiety. Ang resulta po ng anxiety, kawalang kapahingahan po yan. Kawalang kapanatagan. Kawalang kapayapaan. Kasi napipigure out mo na sa utak mo. Napipigure out mo na sa isip mo. Kahit hindi pa ito nangyayari, buong-buo na po na nangyayari. So, yan po yung anxiety. Marami pong tao ngayon ang nabubuhay sa kanyang kalalagayan. Pero meron po tayong matututunan ngayon, mga kapatid. Para po yung pinag-aalala natin ay ma-divert to prayer. So, ano pong sinasabi ng verse 9? Ang ginawa ni Jacob, then Jacob prayed, he worshiped God. Sinamba niya
Sinamba niya po ang Diyos. Paano po nangyari ganun? Pinag-aaralan niya yung napakalaki. Paano yung kinatatakutan niya ay may divert sa pananalangin. Dahil si Jacob po ay natutong sumamba sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang isang tao po ay nananalangin, hindi mawawala ang sangkap sa ating pong pananalangin, yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, at ina-ascribe po natin ang ating pong pagsamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos na hindi natin nakikita, sa Diyos na may lalang ng langit at lupa, sa Diyos na umibig sa iyo at sa akin, umibig sa bawat isa sa atin, sa Diyos na nagligtas sa iyo at sa akin, sa Diyos na nagbigay ng buhay, sa Diyos na kasama ko at kasama mo, at sa Kanya lamang ina-ascribe ang highest form of adoration and highest form of worship. Kaya si Jacob po, talaga dumalangin at sinabi niya, "O God of my father Abraham and God of my father Isaac," sino po ba si Abraham? Sino po ba si Isaac? Sila po yung mga patriarka. Sila po yung mga taong nanampalataya sa Diyos. Sila po yung nag-demonstrate ng tunay ng pananampalataya sa Diyos. Inalala niya ang mga patriarkang ito, katunayan lamang na ang Panginoon po ay nakapagtipan kay Abraham, na ang Panginoon po ay nakapagtipan kay Isaac. At kung aalalahanan po ito ni Jacob, lalo po niyang sasambahin ang Panginoon. Lalo po siyang sasamba sa Diyos. Hallelujah! At yung the God of Abraham, the God of Isaac, the God who is with us, kung si Jacob po ay sumamba sa Diyos si Abraham, kung si Jacob po ay sumamba sa Diyos ng kanyang amang si Isaac, tayo rin po ay sumasamba sa Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na sinasamba noon ay sa rin Diyos na sinasamba natin ngayon. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung siya po yung Diyos si Abraham, kung siya po yung Diyos si Isaac, siya rin po yung Diyos na kasama-sama natin maging hanggang sa oras na ito. Maging sa buhay ng bawat isa, maaasahan po natin ang ating Panginoon. Because God never changes. At nakatatak sa mga patriarka na siya po yung Diyos ni Jacob. In fact, nakipagtipad po ang Diyos kay Abraham, nakipagtipad po ang Diyos kay Isaac, maging sa ating pong passage, nakipagtipad din po ang Diyos kay Jacob. Dahil sa patriarka ito, sa mga tao ito na nagpahayag ng pakikipagtipan, nagbigay ng pangako ang Diyos sa mga tao ito. Ang salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng Diyos ay tapat, ang salita ng Diyos sa mga tao ito ay natupad. Lalo po sa panahon natin ngayon, sinasabi po ng Biblia sa mga patriarkang ito, personal po nilang naranasan. Ang Diyos ay tunay at tapat sa kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Diyos, ito po ay mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, hindi ito babalik na walang bunga. It will come to pass. So dito natin makikita, how would you feel if you knew you were about to meet the person you had cheated out? You had cheated out of his most precious possession. Jacob had taken Esau's birthright, Genesis chapter 25, verse 33. Jacob had taken Esau's blessing, Genesis 27, 37 to 40. For the first time in 20 years, he was frantic with fear. Sabi po ng Bible, sa iba, he was frantic with fear. Pag sinabing frantic, napaka-destructive po ito sa buhay ni Jacob. Ito po yung fear. Ito po yung anxiety. Kung i-interpret po natin yung frantic sa buhay po ni Jacob, hindi na po mapakali si Jacob. Hindi na po halos makatulog si Jacob. Hindi na po halos makakain si Jacob. Hindi na po magawang mag-enjoy ni Jacob yung kanyang buhay. Sa kabila na nandoon po yung kasaganaan. Sa kabila na kasama niya ang kanyang mga anak. Sa lahat ng nakakarinig ng pangangaral na ito, kung hanggang ngayon po, may kasamaan ka pa rin ang loob. Hanggang sa oras na ito, hindi mo pa rin mapatawad ang nanakit ng damdamin mo, I tell you. Hindi niyo po may enjoy ang araw na dumarating sa buhay ninyo.
Hindi na po may enjoy yung kalagayan dahil meron po kayong dinadala-dala. Kahit na po sabihin mo, naabot mo na ang dapat mong maabot. Nakamit mo na yung dapat mong makamit. May maayos kang pamilya, may maganda kang trabaho, marami kang pera. Tandaan niyo po ito. Hindi po ninyo ma-enjoy yung ganap na buhay. Hindi po ninyo malalasap ang buhay na maligay. Kasi hanggang ngayon, hindi ka gumagawa ng paraan para maalis kung ano ang bigat sa iyong kalooban. Kung ano man kinatatakutan mo sa iyong buhay. Kung ano man yung pag-aalala mo sa iyong buhay. Yung pag-aalala, yung kawalan ng pagpapatawad. Makinig po kayo. Wala po ako nabasa sa Biblia na ikaw mismo, na nare-resolve na mismo na okay na ako. Kung ikaw man nasaktan o ikaw nakasakit, okay na ako. Baliwala na sa akin yun. Pinapatawad ko na siya. Basta ako, tapos na sa akin yun. Dapat, marami pong ganyan. Basta, ipinagpasa Diyos ko na ito. Mga kapatid, kailangan mong pakawalan yan. Kailangan mong gumulog sa Panginoon at sambahin mo ang Panginoon. Upang anuman ang ating pong pag-aalala. Upang anuman ang ating pong kinatatakutan. Upang anuman ang ating mabibigat na anumang anxiety o nagbibigay sakit ang ating kalooban ay magawang tanggalin ng Panginoon. The moment na ikaw ay maglaan ng panahon sa pananalangin sa Diyos. That's why yung worries na meron po tayo ay be turned into prayer. Yung kanyang pag-aalala, yung kanyang kabigatan, nung ma-realize niya na meron siyang dapat lapitan, kung meron man dapat sambahin sa buhay niya, walang iba kundi ang Panginoon. Pinaka-the best na antidote sa worries ay pananalangin. Pinaka-the best na antidote sa COVID-19 sa panahon ngayon ay pananalangin. Amen? Gusto mo ng proteksyon ng Diyos? Gusto mong maranasan ang pag-iingat ng Diyos sa buhay mo? Kailangan maglaan po ang bawat isa ng pananalangin at pagsamba sa Diyos. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong linggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay,
Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awit, Wagas na pagsintay iyong dinggin. kalakip ng awit, Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Salamat po, Pastor Terry, sa inyong binigay na mensahe ngayong umaga. Alam ko na lahat kami o lahat na nakikinig ay biniyayaan ng Panginoon ang kanyang encouragement sa inyong isinare ngayon. Ang title po ng kanyang preaching ay Turn Your Worries into Prayer. At ang kanyang teksto ay nasa Genesis 32, 9-12. Dito nagbigay siya ng ng biblical advice on dealing with worries. Isang biblical advice kung paano tayo, mga payo kung paano natin harapin ang mga alalahanin natin sa buhay. At pangalawa, siya po nag-challenge dito, no? He challenged everyone that whatever worries we have, turn them into prayer. Hinamon niya ang bawat isa na dumadaan sa matinding kapigatian. Problema na ating idulog ito sa panalangin. Nagbigay din siya ng mga example dito kung paano yung mga patriarchs o yung mga men of faith in the past, dealt with worries. Binabasa ko yung notes ko na nakuha ngayong umaga. Tapos nagbigay siya ng extensive background ng conflict ni Esau at ni Jacob. Isa sa mga naisulat ko dito nagsimula ito nung nung nasa sinapupunan pa sila ng kanilang kanilang ina na si Rebecca. Doon nagsimula yung conflict na to. Well, anyway, naglagay ko ng notes ko dito na yung sakit daw na natamo natin sa mga taong malapit sa atin talagang sobrang sakit. Kasi mga betrayal ito those that hurts pain that have been inflicted by people who are close to us, talagang matindi daw ito, kumikirot. Kasi lumalabas sa betrayal. Sinabi niya rin dito na there is a biblical solution in all our worries. And prayer is the key that unlocks this. Meron daw solusyon sa lahat ng ating mga iniisip at problema sa buhay. At may biblical solution, sinabi niya. At ang panalangin, ang siyang nagbibigay sa atin ng way kung paano ma-unlock ito at makikita ito sa pamamagitan na rin ng kanyang salita. Isa pang sinulat ko dito, sinabi niya the favor of God is with Jacob. And he received this favor because of his fervent prayer. Tignan mo favor, fervent prayer. Kasi nakipag-wrestle nga siya dito sa angel. Tapos hindi niya binitawan hanggat hindi siya blines. So talagang may fervent prayer siya. At yung favor ng Lord binigay sa kanya. Isa pa na binanggit niya dito ay yung the best antidote for worry is prayer. Totoo naman yun. The best antidote for worry is prayer. So talagang na puno tayo ng
mga teaching dito, no? At na-encourage tayo sa kanyang ibinigay na preaching, ano po, dito sa Turn Your Words into Prayer. Lalong-lalo na sa at yung teksto niya sa Genesis 32 verses 9 to 12. Alam niyo mga kapatid, meron pang part 2 ito eh. Kaya lang pinutol muna natin dito at ang binabalak po natin ipopost na lang natin yung part 2 na ito sa ating FB page o siguro parang addendum na lang sa mga sa ating o attachment na lang sa mga iba pa sa message na ito. Ano po yung mga interested na gusto pang pakinggan yung part 2 nito. Well, anyway, yung laman ng part 2 ay paano ka makatatanggap ng ng pabor ng Panginoon, no? O paano ma-unlock yung solution na ito sa biblical solution in all our worries. Yung una, sabi niya, face your conflict o face your fears, no? Harapin mo yung kinatatakutan mo. Walang mangyayari pagka ikaw umiiwas parati dito, no? Harapin mo. Tapos pangalawa, sabi niya, reconcile with people you are in conflict with. Ibig sabihin, pag meron kang mga kakilala o kapatiran o mga mahal sa buhay na may conflict ka, makipag-ayos ka. At yung pangatlo, sinabi niya, humble yourself before God. Ito yung part ng ito yung laman ng part 2 na maganda rin sa bawat isa sa atin. So I hope marami tayong natutunan dito. I-apply po natin sa ating buhay. Closing prayer and benediction. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na nakapakinig muli kami ng iyong salita. Dinadalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy o Diyos na magbibigay sa amin ng kasiglaan at ng pagnanasa, Panginoon, na dumulog o Diyos sa panalangin. Kasi dito lang sa pamamagitan ng panalangin, amin pong mararanasan ang pagkilos ng iyong dakilang kamay. Unang-una sa aming sarili, na bibigyan kami ng kapayapaan. At pangalawa, yung pagtugon. Pagtugon mo, O Diyos, sa lahat ng aming mga panalangin. Maghari ka sa lahat ng aming gagawin pa sa linggong ito. O Lord, sa iyo namin ibinibigay at inuukulat ang papurit pa sa salamat. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you all.